So mga tol, matatandaan na bago po ang laban ni Naoya Inoue kay Alan David Picasso, sinabi po ni Inoue na inanakaw umano niya itong si Picasso, pero noong maglaban na sila, hindi po nangyari ang plano ni Inoue na inakaut si Picasso. Kahit knockdown, hindi man lang niya ito nagawa. Umabot po ng 12 rounds ang laban, pero dominante naman po ang nagawa ni Inoue dito kay Picasso. Subalit hindi pa rin po satisfied si Inoue sa performance niya. Goal daw kasi talaga niya napatulugin si Picasso. Nabanggit nga po ni Inoue mga tol na pagkatapos ng laban, kaya hindi daw niya nagawang inakaut si Picasso dahil yung isip daw niya hindi nagmamatch sa boxing. Hindi daw niya nailabas yung gusto niyang ipakita sa laban. Naiinis din daw siya kay Picasso at sa team nito. Bago kasi ang laban, nagsisigawan kasi ang mga ito. Nakatabi lang ng kanyang locker room. So ibig sabihin mga tol, na-distract si Inoue at hindi nakapokus. Nasira ang mentalidad niya dahil sa ginawang distraction ng kampo ni Picasso. Ayon nga po sa mga fans ni Inoue, yung mga distraction umano na ginawa ng kampo ni Picasso, yan daw yung issue sa hand drop. Pinapalitan po kasi ang hand drop ni Inoue ng team ni Picasso dahil bawal daw sa Riyadh yung klase ng pag-hand drop ni Inoue. Isa daw yan sa dahilan upang magambala daw yung nakahiligan na hand drop ni Inoue sa tuwing lumalaban siya. Tapos may isa pang tao na pinalabas ni Inoue habang nag-hand drop siya. Makikita mga tol na inis po itong si Inoue. Pagkatapos niyan, bago ang laban, nag-iingay ang team Picasso sa locker room. Nakatabi lang ng locker room ni Inoue. Nagsisigawan po ang team Picasso. Yan po yung sinasabi ni Inoue na naiinis siya. So inilabas pa nga po ng Ring Magazine ang video na yan. Kaya apektado daw dyan mga tol ang emotional reaction ni Inoue, dahilan para mairita ito at hindi mag-sync ang katawan at isip. Yang distraction nga daw ang nag-cause para mawala ang timing ni Inoue at rhythm, kaya daw hindi na ipakita ni Inoue ang best niya. Pero may mga fans naman po ang nagsasabi mga tol na matibay lang daw talaga itong si Picasso, kaya hindi napabagsak ni Inoue. May edad pa lang daw kasi itong 25 at hindi pa daw tumutumba sa laban. So ano sa tingin nyo mga tol? Matibay lang ba talaga itong si Picasso o talagang na-distract si Inoue sa team Picasso? Kung ang naging dahilan talaga yung pagkakadistract ni Inoue, magkakaroon na po ng ideya ang mga susunod na kalaban ni Inoue. Kapag lumaban ulit si Inoue sa labas ng Japan, iinisin lang itong si Inoue, mawawala na ito sa focus. Delikado pala itong si Inoue sa mga trash talker na kalaban at mapang-inis, baka dyan siya madali. Nung naspay na ako tanggal yung sipon niya Sa kabilang banda naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero bumili ng mamahaling relo. Pinasilip nga po yan ni Papsi Cultura sa Japan. Sinamahan umano ni Papsi Cultura si Casimero para bumili ng Rolex na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos sa pera natin. Isang magandang investment umano yan dahil tumataas daw ang halaga niyan ayon kay Papsi Cultura.